Diyos marhay na aga po sa Indugabos na naghihinanyog at naghihiling sa programa ngunyan. Gusto ko pong puunan ining special coverage kan programang ini isarong pamaibi. Sa ngaran ka na makanaki asing kan Espiritu Santo. Amen. Kagurangnan, enot sa gabos, nagpapasalamat kami sa imo sa padagos na pagtao mo sa muya akan mga biyaya, mga grasya na kaipuhan mi sa samuyang buhay. Salamat po sa karahayan na pagkamuot na ipinapamati mo sa samuya. Minsan day mi kaipuhan, nakukuha mo na itaw sa mo ang aram mo na makakapag-ugma sa samuya. Salamat kagurangnan sa padagos na pag-ataman mo sa muya asin paglikay sa ano man na kapahamakan. Ngunyan na kami nagsiselebrar kan Simana Santa asin nagurup-hurup kan mga pagtios pagsakit mo sa krus. Lugod, tukduan mo kami na masabotan asin makamtan an kahulugan asin mensahe mo sa samuya sa lambang pagtios asin pagsakit na namamatayan mi sa samuyang buhay. Lugod kagurangnan, makanood man kami na ipakisumaro sa mga pagtios asin pagsakit mo an samuyang mga pagtios pagsakit problema kadipisilan na namamatayan sa samuyang buhay. Asin lugod danay na masabutan asin maako mi na ang tunay na kaugmahan day mi dapat paghanapon sa kaginhawaan, sa suffisyenteng pamumuhay sa kayamanan, sa mga material na bagay na ikakataukan kinaban, kundi ini makukuami sa presensya mo sa samuyang buhay. Tukduan mo kami na mas lalo pa na pararumon asin pakusugon an samuyang pagsarig asin pagtubod sa imo. Tanganing ini ang maging paagi na manumpungan mi ika sa samuyang buhay asin igabos sa dakulang kapakumbabaan samuyang hinahagad sa ngaran ni Jesucristo na samong kagurangnan. Amen. Sa ngaran ka na makanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa giraray po, Diyos marhay na aga sa Indugabos. And welcome po para sa programang ini, special coverage kan DCGB sa ngunya na kita nagseselebrar kan Simana Santa 2022. So ano po, gusto mo magpasalamat sa management kan DCGB sa pag-imbitar sa kuya na magtao kan sa kuyang personal na refleksyon ang unya na Holy Week 2022. So actually po wala man na tinao sa kuya na tema na paghuhurup-hurupan o sa kuyang babasehan kan sa kuyang pagheras. Kaya po nag-decide na lang ako na magkuanin sa rong tema na konektado po sa selebrasyon takan Simana Santa ngunya na taon, lalong-lalo na ining pagtios, pagsakit asin kagadanan na namatayan asin ninagihan kan sa tuyang kagurangnan na sa Jesucristo kan siya nabuhay digdi sa ibabaw nin kinaban. So ang tema pa na gusto kong tawan nin paghurup-hurup, iyo po ini. The reality of pains, problems, sufferings, and death in one's life in this world in the light of the book of Job. Mga tugang, data po pwedeng nigaran na ansaro sa pinaka-evident na realidad na inahampang ta ng mga tao sa pagkabuhay ta sa ibabaw kang kinaban na ini. Iyo po ang realidad kan pagtios, pagsakit, problema, asin mga kadipisilan sa buhay. So gabos po kita na nabubuhay sa ibabaw kang kinaban na ini. Igwa po nin kanya-kanyang bersyon nin kadipisilan sa buhay. Igwang kanya-kanyang problema, pagsakit, kadipisilan sa buhay. Asin kung minsan po nagahapot kita sa tuyang mga sadiri, nakakahapot kita sa iba, asin kung minsan nahahaputaan mahal na Diyos, kung ata namamatayan taan mga pagtios, ang mga pagsakit, ang mga kadipisilan,
ang mga agyat, ang mga problema na ini sa satuyang buhay. Samantalang yaon man ang satuyang tunay na pagiging dayupot, pagsunod sa kabutan asin mga katugunan kan satuyang kagurangnan. So arog mga tugang ni Job, kay itong panahon na kung saan an istorya kan sa iyang buhay makukuha taduman sa libro sa daan na tipan in the Old Testament. So an kahaputan mga tugang iyon na nga tata nagtitios siya sa tahaw kan sa iyang pagiging marhay na tao. So why do evil things happen to good people? Nga ta nakakakamati inin mga pagtios, pagsakit, problema, kadipisilan, itong mga tao na marhay man na nabubuhay, yaon manan sa indang pagsadyos, yaon ang pagibunin karihayan sa saindang kapwa, yaon ang pagsunod sa kabutan kan sa tuyang kagurangnan. So ini po na mga pagtios, ini mga pagsakit, kadipisilan na namamatayan ta sa satuyang buhay, mas pinadipisil pa kan presenteng sitwasyon, kamugtakan na hinahampang tangon yan ining pandemya. So sabi po nga ni kayan, bago magkaigwanin pandemic dati ng dipisil ang buhay, grabe ang pagtios, grabe ang pagsakit. May mga problema, may mga kadipisil na hinahampang, asin mas lalo pang naglala, mas lalo pang guminabat an kadipisilan na namamatayan kan lambang saro sa tuya huli ka ining pandemyang ini. Igwa po akong sarong experience na namatayan or na experience ini po sarong istorya kan sa kuyang amigo kay tubako pa akong padi, nag-aadal pa lang ako sa laog kan seminaryo. So barkadaon ko po ining maray mga tugang asin midbid ko talaga siyang marhay. So nag-aadal siya kay ito sa engineering, samantalang ako po ayaon man sa laog kan seminaryo, asin pag may pagkakataon kay ito na pipaluwas kami para sa samuyang home visit o pagbisita sa mga harong, pero may talaga kaming nagirilingan in hulita, barkadahon ko nga ni siyang maray. So minbid ko siya bilang sarong marahay na tao. Sabi ko nga ni kay ito, daog pa niya ako nin hulita, mas para simbahon, mas para pamibion, marahayon ng ugali, mainadalon, asin yaon talaga nahiling ko sa iyaan, pagtabang sa kapwa, ang pagmangno sa mga kasaradayan, itong nangangaipukan tabang na pigahagad sa iya. So inabot mga tugang itong point na nakagraduate siya, as in nag-take kan engineering board exam. So kada long story short, day po siya mga tugang nakapasar. And he was really devastated by this event in his life, na ito baga mga tugang na sabi ming ani sa iya, garo ika nga ako ang matap sa exam, matali mga tugang, talagang igwanin kapasidad, matali, mainadalo na maray. But unfortunately, ito po nga ni ang nangyari, dahil siya nakapasar. As in, dahil niya ini mga tugang ako. So kanaaraman niya na dahil siya nakapasar, pero baga isinarado niya sa iyang buhay sa gabos. Dahil na nagluluwas kan harong, dahil na nagsisimba, dahil na nagpapangadji. As in one time, kan nakauron ko po siya, anhapot niya sa sakuya, Father, do I deserve this? Maninigo daw talaga na mamatean ko ang pagsakit na ini, ang kadipisilan na ini sa buhay ko. So because nag-i-expect siya mga tugang na makakapasar siya, ninulit aram niya nga ay siyang kapasidad, kapable siya na makapasar. Pero iba po ang nangyari. Dahil niya pinaguhuna na dahil siya makakapasar. Sabi nga niya sa kuya nga, Father, aram mo mambaga, kung si Isay ka akuan sa kuyang pagkatawo, na bako man ako maraot na tawo. Nahihiling mo an sa kuyang pagtabang, pagmangno sa kapwa, nahihiling mo an sa kuyang pagsa Diyos, faithful akong maray sa kagurangnan. Sabi niya sa sakuya, pero ngata, tanangyari ini sa sakuyang buhay. Do I really
deserve to experience this kind of challenge, this kind of pain, this kind of suffering in my life. Kan hinapot niya ini sa kuya mga tugang, dahil po tulos ako nakagirom. So in fact, war akong klaradong naisimbag sa iyan in hulita na mamati ko po itong kulog na namamatean niya. Pero kan nagbulagan po kami, sa sakuya pong isip, sabi ko sa sakuyang sadiri, manunungod man sa kahaputan niya if he deserves to experience that kind of pain and suffering. Sabi ko sa kuyang sadiri, who does not deserve to experience pain? Who does not deserve to experience suffering, problems, and difficulties in his life in this world? Ang satuyang kagurang na sa Jesucristo, sarong Diyos, alagad siya mga tugang, nagtios, nagsakit, as in eventually, nagadan. Kan siya nabuhay sa ibabaw kan kinaban na ini. Akong an satuyang kagurang na sa Jesucristo, nakamati nin pagtios, pagsakit, kadipisilan, sa buhay niya, adigdi sa ibabaw kang kinaban, kita pa daw na mga tao, mga tugang. Well, magayon po na hilingunta ining buhay ni Job sa daan na tipan. Siguro po ang iba sa Indo nabasa na ang istorya kan buhay ni Job o igwanan nin pagkaara manunungod sa naging buhay ni Job. Sinasabi po mga tugang duman sa iyang libro na ini si Job hali duman sa daga kan Uz. As in, bastante ang sa iyang pagkabuhay. Sarong marahayon na tao, yaon ang tunay na pagsa Diyos. Marahayon ang sa iyang pakikitungo sa mga tao na kaibahan niya. Mayamanon siya na maray mga tugang. Sabi nga ni Ken, halos na gabos na yaon duman sa iyang lugar sa diri niya. Pero one time, nagkaigwa po nin agyat. Kadipisilan na uminagi sa iyang buhay. So bago kaini, there was an incident in the story na ang mahal na Diyos as in ang demonyo, Satan, nag-uron. As in ang mahal na Diyos was really proud of Job. Sabi kan mahal na Diyos kay Satanas duman sa demonyo, nahiling mo ngayon sa kuyang surugoon na si Job. Marahayon siyang maray, matanos na tawo, ayaon sa iyang tunay na pagsunod sa sakuyang kabutan. Dahil nagigibunin marahot sa buhay niya. Pero sabi mga tugang kan demonyo sa mahal na Diyos, ara mo ngaya, iyan si Job, matanos. He is upright, he is good. Dahil nag-iisip nin maraot sa iyang kapwa, marahay na tao, nin hulita, siya tinatawan mo nin kadakol na biyaya sa iyang buhay. So kumbaga mga tugang, Satan was suggesting na si Job marahay na tao, anin hulita, padago siyang binibiyayaan kan mahal na Diyos. Kaya sabi kan demonyo sa tuyang mahal na Diyos, baluon mo ngaya na haleon ang gabos sa iya, asin dyan mo mahihiling ang sa iyang tunay na pagkatao. Pamatayon mo ngayon yung problema. Pamatayon mo yung pagsakit. Halayon mo ang gabos sa iya. As in, mamidbidan mo kung si Isay talaga siya. So, iyong nangyari mga tugang, nagtugot ang mahal na Diyos na pakiaraman kaining demonyo ang buhay ni Job. So, enot, nagkagaradan ang sa iyang mga aki. As in, ang suminunod, ang gabos na rugaring niya nawara sa iya. And then eventually, nagkaigwa siya nin sarong malalang helang. So ngunyan mga tugang,
Sabi kan sa iyang agom kan mga tao na nakapalibot sa iya, igwa kanin kasalan na naginibo, kaya ika pinapasakitan kan mahal na Diyos. So ang iba nagsasabi sa iya, you have to curse God for what is happening in your life. Ang mahal na Diyos, ang dahilan kung ata nagtitios ka, kaya kaipuhan na basulon mo siya sa mga pagtios, pagsakit na namamatayan mo sa ngunyan. Pero sabi ni Job mga tugang, wala akong aram na kasalan na naginibo ko sa buhay ko. Aram ko matanos ako. Dahil ako nagkasala sa mahal na Diyos. Kaya dahil ko aram ko nga ta nangyayari ini sa sakuya. Pero mga tugang, sa tahaw kang gabos ng mga pagtios, mga pagsakit na sa iyang namatayan, dahil niya po nakua na basulon ang mahal na Diyos sa nangyari sa iyang buhay. Kundi siya mga tugang padagos na nagpahilingkan sa iyang pagtitiwala sa plano asing kabutan kan mahal na Diyos. So to cut the long story short, mga tugang, minsan grabe ang pagtios, pagsakit na namatayan ni Job sa buhay niya, dahil niya mga tugang nakua na basulon ang mahal na Diyos. Dahil niya nakua na i-curse ang mahal na Diyos, ninhuli kan pagtios, pagsakit na namatayan niya sa iyang buhay. As in, ninhuli ka ini, aninhuli ta napatunayan as nahiling kan mahal na Diyos ang pagiging dayupot ni Job sa tahaw kan mga pagtios, pagsakit na namatayan niya, ibinalik sa iya mga tugang nindoble ang gabos na nawara sa iya. So balik kita mga tugang duman sa istorya kan sa kuyang amigo. After some time, na day po kaming communication kung ano na ang nangyari sa iya pagkatapos na day siya makapasar. Igwang sarong apod ang sakuyang naresibi hali sa iya. But this time it was really a good news. Sabi niya sa kuya, Father, magayuno na ang buhay ko ngunyan. So after third try mga tugang na mag-exam sa engineering exam, saka lang po siya nakapasar. As in sabi niya sa kuya, magayuno ng oportunidad na nakuha ko ngunyan. In fact, sabi niya, I'm earning millions of pesos. Sabi niya sa kuya, naday ko po nalilingawan, ngunyan niya, Father, nasasabutan ko na ang plano asing kabutan kan mahal na Diyos, kung ata dahin niya ako tinugutan na makapasar ka ito. Mas aram kan kagurangnan kan mahal na Diyos, kung ano an marhay asin dapat para sa sakuya. At totoo man anggad mga tugang, aram po nindo kita may mga kanyang-kanyang plano sa buhay ta. May mga sadiri kitang kabutan na gusto tang mangyari sa buhay ta. Asin siguro kung papapiliun kita, inian gusto tang mangyari. Pero kaipuan ta pong sabuton na minsan may mga plano kita sa buhay ta, minsan may mga sadiri kitang gusto na mangyari sa buhay ta. Ang mahal na Diyos, igwaman po nin plano asin gusto para sa satuya. Ang mahal na Diyos, igwanin plano asin gusto para sa saimo. So, pirmi ko pong pigahapot, between your plans, what you want, and what God wants for you, and what is His plans for you. Sa pag-una ta mga tugang, kiisay po ang dapat na masunod. Ang plano mo, ang kabutan mo, o ang plano asin kabutan kan mahal na Diyos. Mga tugang, it is always the plans and the will of God. Kaipuhan tang masabotan sa pagkabuhay ta sa ibabaw kang kinaba na ini, na ang mahal na Diyos, mas marahay ang plano asin kabutan para sa tuya. Kaipuhan ta lang po na magtiwala. Kaipuhan ta lang na padagos na magsarig sa kadunongan kan mahal na Diyos. Sabi nga ni kaya, dahi kay tayo papasubukan sa tuyang mahal na Diyos. Dahi kay tayo papasubukan sa tuyang kagurangnan. Totoo may mga pagtios, may mga pagsakit sa pagkabuhay ta sa ibabaw kang kinaba na ini. Pero mga tugang, bako yan ang katuyuhan kan sa tuyang kagurangnan. Na mamatayan ta an mga pagtiosan, mga pagsakit na ini. Kundi an gustong mangyari kan sa tuyang kagurangnan, iyon na mahiling ta sa likod kan mga pagtios, kan mga pagsakit na ini, an tunay na kaugmahan, an tunay na mensahe kan mahal na Diyos.
At tandaan ta mga tugang, tutuoan sa tuyang kagurangnan na sa Jesucristo, nagtios, nagsakit, asin nagadan. Kan siya nabuhay sa ibabaw kang kinaaban na ini. Pero mga tugang, dahil dyan natapos ang istorya kan buhay kan sa tuyang kagurangnan, siya nabuhay liwat. Na gustong sabihon, sa tahaw kan mga pagtios, mga pagsakit, mga kadipisilan, na namamatayan ta, sa pagkabuhay ta sa ibabaw kang kinaaban na ini, mga tugang, igwa kan minsahenin kaugmahan, igwa kan minsahenin katalingkasan. Alagad inigabos, makakamtan, asin makukuata lang kung yaonan sa tuyang tunay na pagsarig, pagtubod sa mahal na Diyos. Kaya kung sa mga momentong inikan sa imong buhay, mga tugang dakulong kang kadipisilan na namamatayan, dakulo na problema ang sa imong namamatayan, dakulo na bersyonin pagtios ang namamatayan mo sa imong buhay. So ang agyat po sa satuya, iyon na, daita po pagbayaan ang mahal na Diyos, daita halayon sa buhay taan sa tuyang kagurangnan, kundi mas lalo kitang magsarig sa iya. Kundi mas lalo kita na magpahiling kan sa tuyang pagtubod asin pagtitiwala sa iya. Kung kita mga tugang madulag sa mahal na Diyos, akong babayaan taan sa tuyang kagurangnan sa tahaw kan mga kadipisilan na namamatayan ta sa tuyang buhay, mas lalong mariribong ang buhay ta, mas lalong magiging komplikado ang buhay ta, mas lalong daita masasabutan kung ano ang kabutan kan mahal na Diyos, kung nga ta tinatawanan kita kan mga agyat, kan mga kadipisilan, kan mga problema na ini. Ang kaipuhan tapong gibuhon, mas lalo lugod na dapat na kumaput kita sa kamot kan mahal na Diyos. Kaipuhan na mas lalong pararumunta ang pagsarig asin pagtubod sa iya. Ninhuli ta inilang ang magiging paagi, tanganing maako ta asin masabotan ta ang mga agyat na itinatao sa satuya. So, lugod mga tugang, huli man sana sa tabang kan sa tuyang mahal na Diyos, sa inspirasyon kan banal na Espiritu, danay kitang magkaigwa kaining kadunongan na masabotan ang plano asin kabutan kan sa tuyang mahal na Diyos para sa satuya. Na lugod ay tapaghilingon ng mga pagtios, ng mga pagsakit na namamatayan ta, na padusa ali sa mahal na Diyos. Bakung kaugmahan kan sa tuyang kagurang na napadusahan kita sa kung anuman nakasaalanan sa tuyang nagiginibo. Sabi ko nga ni kayan mga tugang, minsan anong pagkakasala kakundian ang ginigibutan sa tuyang buhay, dayan mahal na Diyos dayan naguusga sa tuya, kundi ang hinihiling niya mismo iyon sa tuyang karahayan bilang mga tao. So ang gustong sabihin kaini, permi niya kitang tinatawan ng tsansa na magbago asin patunayan sa iya na kita maninigo kan sa iyang pagkamuot. Kaya po mga tugang sa padagos niya itong paghurup-hurup ngunya na Semana Santa 2022, lugod mas lalo pang maparani kita sa mahal na Diyos. Tawan ta po nin panahon ang sa tuyang kagurangnan sa mga aldaw na ini. Asin tunay na naakuon ta siya sa tuyang buhay. So hilingon ta kung paano naghihiroan sa tuyang kagurangnan ang mahal na Diyos sa buhay ta, sa tahaw ka na naman na sitwasyon, anuman na kadipisilan, anuman na pagtios na sa tuyang namamatayan sa buhay. Sa ngaran ka nama, kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen.